Boys, tara na, magsimula na tayo sa pag-aaral. Una kayo. Kumakain ka ba, Lexter? Oo naman. MJ, bakit mo naman na itanong kay Lexter yun? Kasi po, kanina, binot ko po si Lexter. Sobrang gaan po. Mas mabigat pa nga po si Lucas sa kanya Underweight na po ata si Lexter eh. Kahit di nyo naman buhatin si Lexter, tignan nyo lang, underweight naman siya Uy, kahit ganito yung katawang ko, malakas ako, no? Ang bira. Hoy, Lexter, ikaw ba nasubukan mo na bang magpatimbang? Di pa po eh. Sa school nyo, sigurado namang may health workers dun na pwedeng tumingin sa inyo at mag-check ng timbang nyo eh. Diba? Opo, Kuya Eric, meron po sa clinic namin. Sige po, Kuya Eric, alamin ko po yung timbang ko. Sige, Lexter. Alam nyo, ang National Nutrition Council ay may isinasagawang programa na Operation Timbang. Dito ay tinitimbang nila ang mga preschoolers para malaman nila kung sila ay nasa tamang timbang at kung naaalagaan nga ng maayos. At lalo na ngayong National Nutrition Month ay mas nabibigyang pansin ang problema sa timbang ng maraming mga bata. Ang swerte naman po namin, may nagmo-monitor sa kalusugan namin. Oo, Liana. Bukod sa mga magulang niyo na palagi nandyan para magbantay sa inyo, ay nandyan din ang National Nutrition Council. At bukod dyan, eto pa, basahin natin ang sinasabi sa Aklat ng Awit 34:7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Yun. At syempre, kung nandyan ang anghel ng Panginoon, lalo na ang Diyos na mapagmahal, na tumitingin at nag-iingat sa atin. Kaya huwag niyong kalilimutang palaging manalangin para maiwasan natin ang pagkakaroon ng iba't ibang karamdaman. Opo, Kuya Eric! At yan ang ating verse of the day. Sabay natin alamin ang totoo, ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Mapalad ka naman ang bumabasa, katwiran ng Ama ay mauunawa, kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. Teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show, teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Kids, nakahanda na ba kayong malaman kung ano ang mga activity sa selebrasyon ng National Nutrition Month? Opo, Kuya Eric! May part po ba kami doon, Kuya Eric? Yan ang ating alamin at itanong sa National Nutrition Council. Abangan niyo yan sa pagbabalik ng KNC Show! I'm Sid Kapol reporting news from around the world. White Bear Lake area, teachers placed bags of food into the backpacks of children
who need extra help with nutrition over the week and during the school year. Now that school is out and summer is here, the White Bear Area Emergency Food Shelter will continue the Backpack program through new partnerships with a healthy food provider and a food shelf support nonprofit. The Kid Pack gives out nearly 400 bags a week when school is in seasons. The summer goal is to give 250 students weekend pack, each containing 6 healthy meals. Until next time, I'm Sid Kapulan reporting news from around the world. Magandang araw mga bata! Nung nakaraan ay naumpisa na natin ang paggawa ng detalye ng isang mukha ng tao o isang portrait gamit ang watercolor pencil. Di ba mas madaling gamitin ito? Mas madaling gumawa ng outline dahil ang watercolor ay nasa form ng lapis. Kaya ngayong araw, ipagpapatuloy natin ang paggawa ng portrait gamit ang watercolor pencil. Gawin naman natin ng ilong na bahagi ng mukha at ilang pang detalye na kailangan dito. Kaya kunin nyo na ang mga gamit nyo at magsimula na tayo sa pagsasanay. Sa paggawa naman ng ilong, dapat ay proportion ito sa sukat ng mata at muka. Sa mamamagitan pa rin ng shadings, mas makakagawa tayo ng detalye na kung akala natin na brown ang ginagamit sa paggawa ng kulay ng balat, maaari rin tayong gumamit ng ibang kulay tulad ng pula at yellow para mas magkaroon ito ng texture. Mahalaga rin ang mga shadows na gagawin natin sa pagitan ng mga mata at bibig para mas umibabaw ang ilong. Mahalaga rin ang paggamit ng warm at cool colors. Warm colors tulad ng orange, yellow at red. Sa dark colors naman ay brown, violet at black. Ito ay para hindi magmukhang flat ang ating painting. Maaari rin maglagay ng bibig para mas masukat natin ang laki ng ilong at muka. Maaari ring basain ang ilang parte nito para mas lumabas ang kulay nito. Gamit ang watercolor pencil, nailagay natin ang mga ibang detalye ng muka sa portrait. Huwag nang kalilimutan kids, kailangan makagawa tayo ng tamang blend at shadow bago ito basain para mas maging maayos ang paghalo ng kulay. Kung loobin ng Diyos ay samahan niyo ulit ako upang sanayin ang ating kakayahan sa pag-uwit dahil tayo mga batang artistic. Magandang araw po, Kuya Dan. Magandang araw, Benzi, at welcome back dito sa National Nutrition Council. Ano po ang mga activity nyo sa taong ito? Ang activity natin ngayong taon para sa Nutrition Month, katulad dito sa National Capital Region, meron silang Nutri-Tula Contest, meron din silang photo essay making contest, meron din silang on-the-spot poster making contest, mga music video, mga bagong-bago na ginaganap para sa National Nutrition Month celebration. Sa Calabarzon naman and Mimaropa, meron silang Nutrition Month launching. Meron din silang mga forum, mga Nutrition Month photo contest. At syempre, yung iba-ibang mga regional offices din natin, may kanya-kanya din silang mga Nutrition Month celebration. Ano po ang pwede namin maging part sa activity ng National Nutrition Month? Alam nyo, madaming maging pwedeng part, lalo na yung mga kabataan natin. Tulad nyo, dito sa KNC show ng UNTV na binibigyan tayo ng opportunities para maging aware yung ating mga manunood, lalo na yung ating mga kabataan, na malaman nila kung ano ba yung tema at kahalagahan ng Nutrition Month celebration natin. Kasama natin yung schools para din i-encourage yung mga kanilang estudyante na magkaroon ng healthy diet. Kasi nga, napaka-importante ng healthy diet. Pag malusog yung bata, maganda din yung kanyang performance sa school. At tinatagalan, makakatulong ito sa ating ekonomiya. So meron nga tayong memorandum circular ng Department of Education na nagsasabi kung ano lang dapat yung mga healthy na mga pagkain na tinitinda o ino-offer sa ating paaralan. Yun yung Department of Education Order Number 13 na sinasabing Policy and Guidelines on Healthy Food and Beverage Choices in Schools.
and in DepEd offices. So hindi lang to para sa kantin ng mga bata, kasama din dyan yung kantin ng mga faculty, ng mga teachers, ng mga lahat ng offices ng Department of Education. Bukod sa kabataan, syempre tinuturo din natin to sa buong celebration ng Nutrition Month at sa buong taon para sa mga kabahayan o sa ating mga households na mag-prepare ng healthy diet. And then, yung sa workplaces, ganun din na mag-serve yung ating mga canteen, sa mga call center companies, sa mga iba-ibang private companies na syempre mag-serve ng mga masusustansyang pagkain. Ang busy po ng National Nutrition Council sa buwang ito dahil po sa National Nutrition Month celebration. Simula pa lang po ng buwan ng July, abala na sila, pati na mga activities para dito. At pwede din po kami makiisa dito. Oo, kaya samantalahin natin ang pagkakataong meron tayo na tumulong at makabahagi dito. Dahil hindi lang ang inyong sarili ang inyong matutulungan, kundi ang inyong kapwa na maging aware sila sa project na ito. Di ba? Opo, Kuya Eric. Magpa-participate po kami, Kuya Eric. Okay yan, Alicia. Ngayon naman, punta na tayo sa ating Bible story. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang muling pakikipagbaka ng mga anak ni Israel sa bayan ng Hai. Pinalakas po ng Panginoon ang kalooban ni Josue at binigyan po siya ng strategy ng Panginoon para mapasok po ang lupain ng Hai. Para malaman na natin ang sumunod na nangyari sa pagpunta nila sa bayan ng Hai, basahin na natin ang nakasulat sa aklat ng Josue 8:14 hanggang 28. At nangyari, nang makita ng hari sa Hai na sila'y nagmadali at bumangong maaga at ang mga lalaki sa bayan ay lumabas laban sa Israel upang makipagbaka. Siya at ang kanyang buong bayan sa kapanahunang takda sa harap ng Araba. Ngunit hindi niya talastas na may bakay laban sa kanya sa likuran ng bayan. At ginawa ni Josue at ng buong Israel na parang sila'y nadaig sa harap nila at tumakas sa daan na ilang. At ang lahat ng mga tao na nasa bayan ay pinisan upang humabol sa kanila at kanilang hinabol si Josue at nangalayo sa bayan. At walang lalaki na naiwan sa Hai o sa Beth-el na hindi humabol sa Israel. At kanilang iniwang bukas ang bayan at hinabol ang Israel. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Iunat mo ang sipat na nasa iyong kamay sa dakong Hai, sapagkat aking ibibigay sa iyong kamay." At iniunat ni Josue ang sibat na nasa kanyang kamay sa dakong bayan. At ang bakay ay bumangong bigla sa kanilang dako at sila'y tumakbo pagkaunat niya ng kanyang kamay at pumasok sa bayan at sinakop at sila'y nagmadali at sinilaban ang bayan. At nang lumingon ang mga lalaki sa Hai sa likuran nila, ay kanilang nakita at narito ang usok ng bayan ay napaiilang lang sa langit at wala silang kapangyarihan na makatakas sa daang ito o sa daang yaon. At ang bayan na tumakas sa ilang ay pumihit sa mga habol. At nang makita ni Josue at ng buong Israel na nasakop ng bakay ang bayan at ang usok ng bayan ay napaiilang lang, ay nagsibalik nga uli sila at pinatay ang mga lalaki sa Hai. At ang iba'y lumabas sa bayan laban sa kanila na anupat sila'y nasa gitna ng Israel, na ang iba'y sa dakong ito at ang iba'y sa dakong yaon. At sinaktan nila sila na anupat wala silang iniwan sa kanila na nalabi o nakatanan. At ang hari sa Hai ay hinuli nilang buhay at dinala nila siya kay Josue. At nangyari, nang matapos ng Israel na mapatay sa parang ang lahat ng mga taga-Hai sa ilang na kanilang pinaghabulan sa kanila at mga buwal sa pamamagitan ng talim ng tabak hanggang sa nalipol nila sila, ay bumalik ang buong Israel sa Hai.
at sinugatan ng talim ng tabak. At ang lahat na nabuwal ng araw na yaon, lalaki at gayon din ang babae ay 12,000, lahat ng mga tao sa Hai. Sapagkat hindi iniurong ni Josue ang kanyang kamay na kanyang ipinag-unat ng sibat hanggang sa kanyang nalipol na lubos ang lahat ng mga taga-Hai. Ang hayop lamang at ang samsam sa bayan na yaon ang kinuha ng Israel na pinakasamsam, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang iniutos kay Josue. Gayon, sinunog ni Josue ang Hai at pinapaging isang bunton magpakailanman na isang kagibaan hanggang sa araw na ito. Napakahusay po pala na nagawang strategy ni Josue dahil napasok at nasakop po nila yung bayan ng Hai. At may nahuli pa silang taga-Hai. Ano po ang ginawa ni Josue sa hari ng Hai na nahuli nila? God willing, yan naman ang ating tutuklasin sa susunod. Kaya huwag kayong absent sa panonood ng Bible story. Kids, makiisa tayo sa pagdiriwang ng National Nutrition Month. Siguradong marami tayong matututuhan tungkol sa tamang nutrisyon na kailangan ng ating katawan. At ang mga natutuhan ninyo ay i-share nyo din naman sa iba para matuto din sila. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng 1 Pedro 4:10. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Healthy diet, gawing habit for life. Yan ang tema ng National Nutrition Month sa taong ito. Alamin natin sa susunod kung loloobin ng Diyos ang ibig sabihin nito at ang kaibahan nito sa tema noong nakaraang taon. Abangan niyo yan, ha? Ang mabuting kalusugan, panatilihan, maiiwasan ang karamdaman, palusugin ang katawan, sa pagkilos sa tahanan, magdahan-dahan, kung maiingat at di makalat, ligtas sa kapahamakan. Tanging namin hangad sa tuwin na ikaw ay ligtas. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa nang maiwasan ang mga sakuna. Laging dalangin sa Ama, anumang bagay ang gawin, saan mang dako ang lakbayin, sana'y ligtas ka. Pa-pa-pa-para-pa-pa. Pa-pa-pa-para-pa-pa. Sa pasyalan at palaruan, dapat ingat lang ang kasayahan, mga tawanan, mawawala sa isang iglap lang. Ang tangi naming hangad sa tuwin na ikaw ay ligtas. Ang kaligtasan mo'y mahalaga, kaya't mag-ingat at maging handa nang maiwasan ang mga sakuna. Laging dalangin
maiwasan ang mga sakuna, laging dalangin sa Ama. Anumang bagay ang gawin, saan mang dako ang lambayin, sana ligtas ka. Pa 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 para pa pa. Pa 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 para pa pa. Hanggang dito mga bata, sa susunod kung loloobin ng Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama.